Tayo mga palaya ko. Hindi ko natukuran. Hindi ko sinabi. Hindi ko alam yun. Hindi ko nga alam. Natatakpan pala. Galing sa Rona Plus. Sa amin to? Yes. Wow! Hindi nga. Oo. Thank you, ma'am. Anong pangalan ko? Ma'am Rona Plus. Ma'am. Uy! Nagulo mo. Treats. Bajing pasok. Ah. Wala. Meron pa ako lupa doon na kalte. Pag bumaba to, dalawa yung nilagay ko. Tambakan mo na lang. Yung palaya. O, check natin yung ampalaya na Agaw buhay. nag-big tea na. Tinukura ko na, tinagal ko nga gawa ng saksan ko. Tawa nga kami tawa ni Dadong nung habang tinatanim niya yon. Lagyan mo siya ng tukod ng ganito, tapos ipa... Oh, shucks. Uy, nasakit yan ng lamig tsaka hangin. Patay na yata. Goodness. Maaagapan pa yan. Takpan mo ng Ito po nagbigti na yung kanilang ampalaya. Diyos ko. Wala na, patay na. No? Hindi, ayos pa yan. Ano lang yan? Yung dahon niya lang. Huwag mo kasing... Huwag mong dasalan kasi. Ayan o. Ilagay ko Naghihinga. nga yan eh, hindi ko naman matakloban. Ano? Hindi na pala nila alam na dapat tatakpan pagkatanim. Nakita ko lang yung video, doon ko lang nalaman na tinatakpan pala. Kasi naman yung video ulit. Dapat pag-uulan pa lang, hindi mo ba lang... Hala! The next day lang namin agad pinost yun eh. Hindi naman kami nag-relate ng ano. Hindi, nauna lang sa pagtanim. Oo. Ay, oo nga. Nasisi. Ayan, dito siya magtatanim ng itong eggplant. 8 din pala piraso to eh. Marami na rin. Kabila, nakakaingit. Alin? Yung ano yung damo niya. Ito ang extension ng ano kamo. Extension ng garden ni Dadong. Ito ang extension ng garden ni Dadong. Ano lang? Hindi ko lalagyan ng fertilizer, kailan ko lalagyan siya ng... Paglagyan mo siya dito, pwede mo naman siya lagyan ngayon eh. Kailan ko lalagyan ng glow? Miracle, glow. Dito, lagyan mo siya, pwede naman. Gitna lang. Dong, tubig yun. Oo nga. Huwag mo itama sa ano niya. Kailangan patakpan to? Wala naman siyang pagkakit. Pero dapat takpan to pa para hindi manibago. Dito na yan. Dasalan mo yan, Dadong, para tumubo ng maayos. Okay na yun pa, basang-basa naman yung lupa eh. Kamalunod. Alam mo naman yung nagtatanim dito. Hindi nagdidilig, kaya diligan na natin. Oh, hindi nagdidilig nga siya. Nasusobrahan nga minsan kaya nalulunod yung mga tanim niya eh. Marami silang tubig eh. Bajing! Oh, ang daming laruan ni Bajing oh. Ando sa loob. Oh, may pa-pizza. Oh, ay, sabi niya nagtiwakal na daw yung tanim niya. Tiwakal na. Ang palaya. Patay Andun, patsugi na. Bajing, ang palaya. Pinanonood namin yung video. May takip pala. Tawag. Sinisip ako kasi late Late daw pinost. Pwede naman magtanong. Kagabi namin pinanonood eh. Hating gabi na pinuntahan niya. Kayo pala may takip. May takip pero may bukas. May bukas. Ano ka ako? Pagka naulanan yan, Oo. maanap patak na ako. Natutong Tsaka malamig. panikis. Malamig siya. Todong, Oo. gumagapang din ba yun? Ang palong? Oo. Hindi ah. Diba? May tuwang-tuwa na naman. Pizza ba? Meron siyang pizza bread. Oh, ang ngiti oh. Yummy? Sige, bahala ka. Magsisig kami doon. Mag-ano kami. Kaya makikain tayo sa bread ni Denise. Si San pala. Dito ako. Oh! Naku, nag-gym na si Kuya San. Takpan mo, Beng.
Ha? Ikaw ah! Ayoko na ito. Diyos ko. Nakakamoy ko pa rin. Pag palagi mong niluluto, no? Hap, mainit pa. Ililipat na po ni Dadong dun sa mga taniman niya itong binili namin kanina na mga plants. Itong ampalaya. Kanina yung ampalaya pala namin. Ayan no. Medyo na balian siya. Napilayan. Kaya nilagyan niya to ng stick. Para hindi lang matuluyan. At yung binili po namin kanina sa Dalarama. Ito. Yung mga net. Ayan. Saka itong mesh. Ilalagay niya dun sa ano niya. Yung sa rain barrel. Hanapan na lang niya siguro ng paraan kung paano niya ilagay yan dun. Dito ko yung palaya. Ano to? Pang ampalaya? Nagbutas siya pero ano lang naman. Mababaw lang. Ampalaya din eh? Paano pag nagbaging? Ah, sa bagay, ano lang naman yan eh. Dito. Ah, gagawan mo ng arc? Lalagay mo yung arc Dito dyan. yung araw eh. Oo nga. Pagka gantong oras, no? Okay lang. Hindi naman yan kakalat basta maayos lang yung ano niya, lagayan mo, yung mga trellis niya. Or dito. Diyan lang. Ayan po yung pangbutas nila dito. Tanggalin natin yung lupa na to tapos palitan natin ng organic. Organic. Pagkatapos natin magtanim dun sa kanila Lester, nandito na naman siya sa kanyang garden. Ayun nga, napilayan nga. Ang pawan panayhan to. Subukan lang kung makarecover pa kasi may pilay na siya eh. Ang ganda pa naman sana ng dahon niya, no? Ano siguro sa hangin kanina nung matumbak. Lagyan natin ng lupa. Paglagay mo yan sa sasakyan, tatamagan yan ng ganyan dapat pala oh. Hukayan mo yung pangit na lupa tapos tambakan mo ng pating mix na maganda. Uy, magpagaling ka, sayang ka kasi. Ano yan? Itong maganda po yung panahon, lalo na magsa-summer na. Yung madalas po naming mga vlog, ito, pagtatanim, update sa mga halaman namin, tsaka pasyal-pasyal. Ganun yung mga usual na binavlog namin kasi ito lang talaga yung time na makapag-ikot-ikot tayo sa labas, makakatagal tayo dito sa labas. So ayan yung kanyang trellis para Parang support lang to sa ano. Sa halaman na hindi siya di matumba. Diyan siya kagad. Ginagamit din niya yan sa kamatis, tsaka sa sili. Ito kasi yung lupa na sa ilalim. Malagkit to. Nga. Kaya kailangan mo Nag-hold palitan. ng tubig yan eh, no? Tsaka tumitigas siya pagka ano pa, no? Kaya
Kailangan mo siya palitan talaga. Pag na-dry na siya, matigas. Patusok. Tutus ko na. Amoy na amoy mo yung dahon ng ampalaya, no? Kung mapapansin nyo, ayan no, di ba nagmo-moist siya? Yan yung nakakatulong sa kanila na lalo silang lumaki at maging stable yung ugat nila. Pag yung tag-ulan, okay lang natakpan siya, pero pag tag-init, mainit na. Open mo na. I-open mo na siya kasi maluluto na siya. Sobrang init, kailangan tanggalin na. Kasi baka malanta din yung mga dahon niya. Ginagamit ko lang naman yan pag yung hindi pa last frost. Yung hindi pa ganun kaganda yung panahon. Tapos may mga ganito kayo, huwag nyo itapon kasi sayang. Pwede nyo kasi magamit to sa gapangan eh. Yan. So pang samantagal na yan. Yan na yung pinaka-trellis niya. Pero tataas pa yan, dagdagan pa natin yan. Kasi Na extension pa. hindi enough yan. Parang sa probinsya lang to na style pa. Ganyan na ganyan, no? Puro kahoy lang, mga branches lang yung mga nakapalibot. Sayang naman kasi na ano. At least kahit paano makakatulong. May magapangan siya. Ay, naalala ko pa. Yung Hudson's Bay sa Cornwall, isasara na nila yun. Di ba yun lang yung ano natin dito? Parang pinakamalaking department store matawag, no? Sa Cornwall. Kumikita. Ha? Hindi kumikita. Ewan, siguro. Pero ano pa? Next year pa naman. Kaso lang, syempre, for sure maraming mawawala ng trabaho kasi hanggang second floor din yun eh, no? Sa Cornwall. Ang daming mga nagsasara talaga ng mga store dito sa amin. Siguro nga, hindi ganun kaganda siguro yung kita nila. Parang yun lang din naman yung ano namin dito. Parang SM, no? Kasi meron silang perfume sa baba. Maraming perfume na tinda doon. Tapos may mga shoes, mga damit. 'Di ba parang yun lang yung medyo malaking ano natin nga. Parang department store kasi sa iba ano lang naman binibila natin dito. Winners, Marshalls. Sa bira naman tayo namiluto. Oo, pero parang anding kasi pagka wala tayong mahanap sa ibang store, doon tayo namimili minsan, 'di ba? Lalo pagka mga holidays, no? Kumbaga parang wala ka ng choices dito. Yun lang lagi yung pinupuntahan natin, yung mga Winners, Marshalls, tsaka ano lang, maliliit na stores. Mahina talaga siguro yung ano dito pa. Kitaan nila, no? Yung Cornwall, parang wala nang kabuhay-buhay dun pa pag nagsara yun. 'Di ba? Yun lang nang parang bumubuhay dun eh. Dahil sila lang yung malaking ano dun. Sila yung company na medyo malaki na naka-occupy dun sa ano sa Cornwall. Oo. Pag nawala yun, biruin mo ano yun 2 floor. Parang wala nang pupuntahin yung tao dun sa Cornwall. Sana may magpalit na store na ano, no? Parang ganun din. Nung dumating kayo, andyan na yan, Hudson's Bay. Sabi ko nga baka hindi kumikita, baka sasara nila katulad sa Sears dati. Ay, oo nga, yung Sears dati, yun. Malaki din yung Sears dati.
Doon naman yun sa ano 'di ba? Malapit sa Valley Village, no? Yun inabutan ko yun pero nagsara din. Bakit no? Mahina talaga siguro yung bentahan dito sa Regina kasi tingnan mo yung ano din yan pa. Bed Bath and Beyond, 'di ba? Nagsara din. Mahina ang negosyo. Kaya kami, pagka halimbawang napunta kami sa Calgary, doon na lang kami namimili ng mga ano, kagaya mga shoes na mura. Dito nakakabili ka rin naman ng mura minsan pagka may sale. Pero, yun nga, medyo mataas nga yung presyo. May patali pa. Para maging stable yung mga kahoy mo. Pag inihipan ng hangin na hindi matumba. Ayan, tatanggalin lang natin tong mga takip kasi umaaraw na. Tapos, itong binili namin kanina sa Dalarama, ayan yung mesh guard. Papalit natin dito para maka-circulate na yung hangin dito sa mga plants natin. Kasi pagka matagal yan na nakakulob tapos maaraw, baka malanta. Ayan, lagay muna natin dyan. Lahat na lang ng experiment natin. Ito naman i-try ko siya. Anong gagawin dyan pa? Ibutasan ko siya tapos ibaon ko. Tapos lagyan ko siya lupa. Parang ibaon ko siya halfway. Para tingnan natin. Diba yung ampalaya nakadiretso lang. Tingnan ko kung ano naman yung pro experiment yung labas natin kasi first time natin na magtanim dito. Kasi di ba madamo? Yung pagtatanim namin, lato experiment lang. Ano? ayan, ay siya. Ayan na binaon niya. Nabutas yung paso. Ano itatanim mo dyan, Papa? Yung beans din. Ang purpose niyan para maprotektahan lang siya sa damo. Saka madirect na rin siya sa lupa. Kasi kung i-pot lang natin siya. Oo nga, mainit. Tapos hindi siya naka-direct dito. Madali rin siya matuyo eh. At least ito kahit pa paano katulong. So may lalagay ito, Papa? Hindi ko nga, i-try ko. Ganyan siya, oh. Para siyang gate dito sa kanyang garden. Wow, may pagganong ka pa talaga, ha? Yung height niya is 90 inches. 90? Oh, mataas ah. Mataas? 90 inches. Siyempre gate, Papa, eh. Di mataas yan. Almost 7 feet. Hanggang di yan. Ibaon mo pa. Medyo bababa yan. Tapos yung width niya is 48. Kailangan meron akong 48 dito. May pag-gate sa kanyang garden. Dyan may ilalagay?
Ang shala naman ng garden ni Dadong. Baka nakalagay pa dyan, Dadong's Garden. Gusto natin pumasok doon. Ito po pala yung beans na itatanim dito ni Dadong. Ayan o. Ang lusog. So, dadalawa lang to pero mukhang maganda yung magiging bunga niya siguro pa na. Sure. Sa mga viewers po pala namin, maraming salamat sa palaging panonood po ng mga videos namin. Sa patuloy na pagsuporta sa aming channel. At sa lahat po ng mga viewers namin, maraming salamat po sa hindi pag-skip ng ads. Ayan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang din po sa aming channel. At palagi po kayong makakita ng mga gantong videos dahil pa-summer po ngayon. So, more on tanim-tanim tayo. Tsaka pasyal-pasyal pag may time. Tsaka yung sunod namin is yung camping namin. More on experimental, DIY, ganon. Parang pinag-aaralan pa namin kung paano talaga magtanim ng tama, magpalaki ng mga halaman. Kasi, yun nga, along the way matututo ka din naman. So, more on ano lang to, parang pag-aaral kung paano mapaayos yung tatanim namin. Kasi para magamit namin palang araw, di ba? Baka may mga idea kayo na, ano, na kung paano magtanim talaga ng tama, baka pwede nyo kami Turuan. Pero so far naman yung way ni Dadong sa pagtatanim, naging okay naman yung naging resulta. So, sa pag-i-experiment kasi, doon mo naman malalaman kung magiging okay yung kalalabasan mo. Kagaya neto, meron siyang paso na binutasan ngayon. Tapos, ayan, feel lang niya ng magandang lupa. At itatanim niya tong dalawang beans. So, sa tingin ko naman maging maayos ang tubo niyan kasi although meron siyang paso sa gilid, meron naman butas. So, pwede siyang mag-penetrate yung kanyang roots sa lupa mismo. tama. Yun ang iniisip ko. Para sa sunod din, Papa, hindi mawawala tong lupa na nilagay mo. Pwede, Hindi siya mag-mix sa sa mismo. sa hindi magandang lupa. So, pwede mo pa siyang magagamit sunod na season. Diba? Pag bubungkalin ko lang siya ulit, saka palambutin. Cultivate mo lang ulit. Saka lagyan ng kung ano-anong mga organic dyan na pataba, diba? Kaya kung mayroon kayong mai-suggest, Welcome naman. baka pwede namin i-try. Meron palang nag-comment na ito palang bone meal is organic pala yan. Ayan, maraming salamat sa comment mo kasi hindi ko rin na-search to kung organic pala eh. So at least, nalaman natin na yung nilalagay pala natin is maganda, diba? Maganda yung epekto niya sa ating plants. Tsaka syempre sa ating katawan din. Salamat pala sa kay Lakay sa Suggest. Tsaka Suggest. sa mga tips niya. kasi hindi rin namin alam na yung dry leaves malakas pala kumuha ng nitrogen Sa plants. yeah. Next time, Sige pagka meron kaming maiipon na mga dried na leaves, i-ano namin, lagay namin dun sa black bag, tapos sabi niya lagyan doon ng Basahin butas-butas konti. lang, oo, basain konti, tapos lagyan ng butas-butas yung ano, yung black Plastic. bag, tapos ilagay siya sa isang tabi na para mabilis siyang madurog. Ayan na, nakatanim na po yung dalawang beans. Tsaka yan yung ginagamit ni Dadong, oh. Para ma-assist lang yung ating ano, tanim. Guide lang. Para kumapit. Pero wag mo lang masyadong sakalin. Para hindi rin syempre masira yung kanyang
yung katawan niya, oh, kasi may iipit. Nabibili lang yan yung mga ganyan sa Dalarama. Ito din sa Dalarama din to. See? May instant na beans na po tayo. Beans yan na Baguio beans. Yan po, lalagyan niyang palda. Natawa din siya eh. Yan yung i-cover niya. Pansamantala lang. Op! Hindi ata kasya pa. Tulungan kita. Masikip sa taas eh. Baba yan. Ang ganda. Baka masira yung dahon. So, yan yung kanyang cover. Sikat natin tong mesh guard. Ganyan siya. So, ganyan na po yung itsura niya, oh, nang nailagay yung mesh. Oh, 'di ba? Mas maganda tingnan. Pa-ilock mo yung kabila din pa. Yung kabilang side ng net. Kasi pwede pa yung pasukan ng ano mo dyan eh, kalaban mo eh. Yung solusyon natin, oh. Yan ang kanyang solusyon. Lagay niya dun sa dulo-dulo ng net. Yung gantong kawayan kasi matagal din yan bago masira. So mga ilang taon na rin namin yung ginagamit. Basta itatabi mo lang siya after gamitin. After ng gardening. Ang tulos talaga namin ito. Matibay din, ano? Ayan, oh. Magulang na kasi. Para ma-protectionan yung ating mga tanim. Lalo na pag maraming mga hayop dito na pag-alagala. Ha? Hayop po. Hayop talaga. Marami kasing squirrel dito eh. Tsaka yun nga, yung sinasabi namin rabbit. So, ganyan na po yung nilagay niyang net. Ayan o. Mas malinis naman tingnan. Kasi meron siyang stick sa taas. Ayan. Hindi siya yung basta-basta nakalaylay lang. Itutuloy na lang po namin to bukas. Kasi hapon na din. Gabi na nga pala. Oras na. Hala, mag-8 na papa. Ayan, 8 o'clock po dito sa amin ng gabi. Pero ang liwanag pa. So, ayan po. Hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panonood. At ingat-ingat. Bye-bye. And kasi nalowbat na po yung mic namin. Dahil kanina pa kami dito. Eh, alas 8 na ng gabi. Dito pa rin kami. Si Dadong busy pa rin kalagay ng kanyang net. Kailangan ko ito tapusin kasi may nangangalkal. Oo. Kasi na-open na namin tong, ayan eh, yung mga plants namin. So, tingnan natin. Sana hindi kakainin ng mga, ano to, ng mga kalaban to. Hindi talbisa. Baka kasi pagka kinabukasan, dahil bukas na to, baka tanggal na lahat ng mga talbos, ano? So, talaga naman. Manghuhuli talaga ako ng mga rabbit dito at squirrel pagka wala nang talbos, kinabukasan yung mga plants. Medyo marami na rin lamok.